Ang lalaking nakamaskara ay nagbantang papatayin si Kinnan. Biglang may isang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw, ang kapal ng mukha mo. Ang aming sekta ng Sky Desolate Ancient ba ay lugar para sa isang hamak na tulad mong manggulo? Ang mga disipulo sa ibaba, nang makitang personal na lumitaw ang kanilang pinuno ng sekta, ay agad na natuwa ng higit pa sa isang amang nagkaanak. Si Supremong Chang Xiao. Dumating na si Supremong Chang Xiao. Napakagaling. Ngunit ang lalaking nakamaskara ay hindi man lang natinag. Itinaas niya ang kanyang mahabang espada at nagtanong, hindi ba't nasabi ko na? Hanggat hindi niyo ako pipigilan sa pagpatay kay Kinnan, walang mangyayari sa inyo. Hinaplos ni Supremong Chang Xiao ang kanyang balbas at sinabi, apoy ng dao na nagpapabagong anyo ng immortal. Hindi ba't ito ang natatanging kakayahan ng ikasyam na tao sa di? Pagkatapos, bumuo ng hand seal si Supremong Chang Xiao, at isang kidlat ang biglang kumawala. Boom! 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 Sa sandaling ito, iwinasiwas ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay, at isang bugso ng enerhiya ng espada ang agad na sumira sa kidlat ni Supremong Chang Xiao. Nang makita ito, sinabi ni Supremong Chang Xiao sa kanyang tauhan, Huayu, mapanganib dito. Dalhin mo muna si Kinnan sa daigdig na walang pangalan. Agad na sumunod si pangalawang pinuno ng sekta na si Huayu, masusunod po. Nakita ni Huayu na si Kinnan ay walang malay at naisip, katatapos lang ni Kinnan na matagumpay na umakyat sa pagka-immortal. Kung hindi pa siya nagigising ngayon, malamang ay nalulunod pa siya sa kanyang mga natutunan. Kung bigla siyang gigisingin, tiyak na makakasama ito sa kanya. Ngunit ngayon, wala na tayong pakialam sa ganyan karami. Kaya't agad na tinanong ni Huayu, Kinnan. Gumising ka. Minulat ni Kinnan ang kanyang mga mata at nagtanong, sino? Niyakap ni Huayu si Kinnan at sinabi, wala na akong oras para magpaliwanag ng marami, sumama ka agad sa akin. Biglang nakaramdam si Huayu ng panganib. Tumingin siya sa likuran at nakita lamang ang lalaking nakamaskara na humahampas ng kanyang espada, nagpakawala ng isang hiwa patungo sa kanya. Sumigaw ang lalaki, ang biktimang gusto kong patayin, paanong hahayaan kong madala ng isang langgam na tulad mo? Isang kamay ni Huayu ang bumuo ng hand seal, at mga hibla ng enerhiyang immortal ang lumitaw. Itinuro niya ang kanyang daliri pasulong, nagpakawala ng isang atake, ang dao ng SAD Martial. Isang malakas na bang, ang umalingaw ng tumama ang harang sa enerhiya ng espada. Pagkatapos, ang mukha ni Huayu ay puno na ng dumi, halatang hindi niya nakayanan ang naunang atake kaya't malaki ang tinamong pinsala. Si Kinnan ay tuliro na nagtanong, nakakatanda, kaya mo pa bang lumaban? Naisip muli ni Kinnan, ano ba talaga ang nangyari? Bakit may isang Nine Heaven Supreme na gustong pumatay sa akin? Pinunasan ni Huayu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabi kay Kinnan, ayos lang ako. Ang pinakaapurahan mong gawin ngayon ay pumasok sa daigdig na walang pangalan para maiwasan ang pagtugis ng taong ito. Sa sandaling ito, lumitaw na rin si Supremong Chang Xiao sa tabi ni Kinnan at Huayu. Sinabi ni Supremong Chang Xiao sa lalaking nakamaskara, Ginoo, sino ka man, hinding-hindi mo masasaktan si Kinnan ngayon. Kung aalis ka ngayon, ituturing naming walang nangyari ngayong araw. Mapanghamak na sinabi ng lalaking nakamaskara, sa pamamagitan mo lang, gusto mo akong pigilan. Sumagot si Supremong Chang Xiao, Ginoo, taglay mo ang apoy ng dao na nagpapabagong anyo ng immortal, tunay nang hindi ako ang iyong kalaban. Ngunit ang sekta ng Sky Desolate Ancient ay hindi lamang ako ang naririto. Pagkatapos, pinagdikit niya ang kanyang dalawang kamay at nagsimulang bumuo ng hand seal. Lumitaw ang enerhiyang immortal, at kasunod nito ay isang malaking anino ang lumitaw. Ito ang sining ng kidlat dao ng Desolate Ancient, dragon ng 8 sulok ng mundo. Agad na isang taong may hawak na heaven-splitting halberd, kasama ang 8 dragon ang sumugod patungo sa lalaking nakamaskara. Muling nagsalita ang lalaking nakamaskara, dragon ng 8 sulok ng mundo, pinagsasama-sama ang kapangyarihan ng buong daigdig ng SAC Martial tunay nang kayang magkulong ng kalaban. Kahit na isang Nine Heaven Supreme, sa loob ng ilang maikling oras, ay hindi ito masisira. Ngunit ginagamit niyo ang laruang ito para harapin ako. Pagkatapos, nagliwanag ang mga mata ng lalaking ito. Umisi siya at sinabi, nakakatawa talaga. Pagkatapos, iwinagayway lang ng lalaking nakamaskara ang kanyang daliri, at agad na nadurog ang dragon ng 8 sulok ng mundo. Muling ginamit ni Supremong Chang Xiao ang kanyang dalawang kamay para bumuo ng martial seal, nagpakawala ng isang atake, lahat ng batas ng kalangitan, si Thin Editrong. Isang bola ng kidlat ang bumagsak sa ulo ng lalaking nakamaskara. Iwinasiwas ng lalaki ang kanyang espada, isang bahagyang hiwa lamang, at ang bola ng kidlat ay agad na nabasag. Malamig na nagtanong ang lalaking nakamaskara, ganito lang ba ang antas mo, at nangangahas ka pang pigilan ako? Naisip muli ni Supremong Chang Xiao, mukhang ang tanging paraan na lamang ngayon ay ipatawag ang kalooban ng daigdig ng SAC Martial, at nang kaya't muli niyang ikinumpas ang kanyang kamay, bumuo ng martial seal. Mga daloy ng asul at pulang enerhiyang immortal ang lumitaw. 2 token ang umikot sa kamay ni Supremong Chang Xiao, habang sumisigaw, kalooban ng SAC Martial. Espiritu ng daigdig ng Desolate Ancient. Puksain. Pagkatapos, 2 bugso ng asul at pulang enerhiyang immortal ang umangat. Sa harap ng lahat, lumitaw ang 2 tao, isang lalaki at isang babae. Sa sandaling ito, mapanghamak na sinabi ng lalaking nakamaskara, mukhang interesante ang pamamaraang ito. Sayang nga lang, sa harap ko, hindi pa rin ito sapat tingnan. Ipinakita ng lalaking ito ang isang tumpok ng mga kalooban mula sa iba't ibang mundo, mga lalaki at babae. Dakilang kapasyahan ng libu-libong mundo. 10 supremong sinauna. Pagkawasak. Sa sandaling ito, ang 2 kaloobang ipinatawag ni Supremong Chang Xiao ay lubos na nadaig. Mabilis na pinalibutan ng grupo ang 2 kalooban, binugbog ang mga ito hanggang sa magkawatak-watak.
Boom! Boom! Si Supremong Chang Xiao ay lubos ng natulala. Hindi maganda. Hinaplos ni Kinnan ang kanyang baba, nag-isip, ang nangunguna sa 10 Supremong sinauna, Yi Lin Tinglise, na iyon ay malinaw na ang Diyos ng digmaan. Ano kaya ang kaugnayan ng taong ito sa Diyos ng digmaan? Muling sinabi ng lalaking nakamaskara, walang kwenta. Mas mabuti pang tapusin ko na ang pangunahing gawain. Pagkasabi nito, walang ingay siyang lumitaw sa likuran ni Kinnan. Si Kinnan ay pinagpapawisan ng malamig sa itaas at ibaba, iniisip, hindi ko maiiwasan ang isang espadang ito. Naisip niya, sinabi ng Diyos ng digmaan na kapag nasa bingit na ako ng kamatayan, saka ko lang maaaring gamitin ang selyo ng Diyos ng digmaan. At ngayon, ginamit ni Kinnan ang selyo ng Diyos ng digmaan. Ngunit napamura siya. Anong nangyari? Bakit walang reaksyon? Hindi pa ba ito ang tamang oras? Sa tamang sandali, isang dambuhalang kidlat ang bumagsak mula sa langit. Ang lalaking nakamaskara ay napilitang umatras para umiwas. Isang boses mula sa langit ang nagsabi, Denie. Iniisip mong walang sinuman sa aming sekta ng Sky Desolate Ancient, tama ba? Masayang sumigaw si Supremong Chang Xiao, dumating na siguro. Sa sandaling ito, sinabi ng lalaking nakamaskara, sa wakas, may napalabas din akong isang matandang hukluban. Pero huli na ang lahat. Nagpakawala ang lalaking ito ng isang atake, ang espada ng pagpaparusa sa dao. Si Kinnan ay tinamaan. Nagulat na sumigaw si Supremong Chang Xiao, Kinnan. Dito, si Kinnan ay tinamaan ng hiwa, natigilan sa kinatatayuan, patay, hindi man lang nakahinga. Biro lang, hindi pa patay. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, isang haligi ng gintong liwanag ang pumailan lang ng mataas. Sumigaw ng malakas ang Floating Life Immortal King, Kinnan. Tumingala siya sa taong nakamaskara at naisip, patawarin mo ako. Pagkatapos, ang taong nakamaskara ay tuluyan ng naglaho sa hangin. Sa sandaling ito, sinabi ng Shifu ni Supreme Zhang Jiao, Jenny, hinayaan pa ring makatakas ang batang iyon. Zhang Jiao, ang mga bagay dito ay ipinaubaya ko na sa iyo para ayusin. Sumagot si Supreme Zhang Jiao, masusunod, Shifu. Sa kabilang banda, ilang tao na ang sumugod, kasama sina Qiu Hong, Zither Immortal, at Huayu. Lahat sila ay nag-aalala. Kuya Kinnan. Daois Kinnan. Kinnan. Niyakap ni Qiu Hong ang kanyang kapatid at nagtanong, Kuya Kinnan, ayos ka lang ba? Sumagot si Supreme Zhang Jiao, huwag kayong mag-alala, mayroon pa siyang sigla ng buhay sa kanyang katawan. Pagkatapos, ipinasa ni Supreme Zhang Jiao ang Immortal Key kay Kinnan. Mabilis na sinipsip ni Kinnan ang daloy na ito ng Immortal Key. Masaya ring sinabi ng Zither Immortal, mabutit ayos lang siya. Sa kabilang dako, dumating na rin ang 3 Immortal King kasama si Elder Feng Hua. Ngunit umiling at bumuntong hininga si Supreme Zhang Jiao, hindi ang kanyang Dao Foundation ay nadurog na. Ang kanyang Immortal Soul ay nagtamo rin ng malaking pinsala. Nagulat ang Floating Life Immortal King at nagtanong, ano? Nadurog na ang kanyang Dao Foundation. Sa kanyang isip, hindi ba't nangangahulugan iyon na si Kinnan, mula sa Dao Realm Great Accomplishment, ay bumagsak sa Martial Dao 4 Extremes. Bumuntong hininga si Meng Jiugong, dapat sanay siya ang number 1 immortal na tanyag sa Immortal Realm, na nagniningning na parang araw. Ngunit ngayon, sa loob lamang ng ilang daang hininga, naging aandap-andap na kandila na lamang siya. Malungkot na niyakap ni Qiu Hong ang kanyang kapatid, humihikbi, Kuya Kinnan. Sa kabilang banda, masayang sinabi ng Southern World Immortal King Imabuti. Napakabuti. Ngunit sinulyapan siya ng masama ni na Wu Huishang at Yan Qinyan. Diretsahang nagtanong si Yan Qinyan, Senior Southern World Immortal King, ang pag-apak sa taong nakalugmok na ay medyo hindi magandang tingnan. Sa mga sandaling ito, nagmulat ng mata si Kinnan. Masayang nagtanong si Qiu Hong, Kuya Kinnan, gising ka na. Sumagot si Kinnan, huwag kayong mag-alala, ayos lang ako. Humarap si Supreme Zhang Jiao kay Kinnan at sinabi, Kinnan, kailangan kong taimtim na humingi ng paumanhin sa iyo. Bago pa man magsimula ang labanan para sa number 1 immortal, may naghabilin na sa iyo sa akin. Nais nilang gamitin ko ang lahat ng aking lakas para alisin ang panganib para sa iyo. Ngunit hindi ko inaasahan. Sumagot si Kinnan, Senior, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa inyo. Ang taong nakaabong balabal na iyon ang gustong pumatay sa akin. Ang inyong kagustuhang kumilos para protektahan ang aking buhay ay labis ko nang ipinagpapasalamat. Naisip ni Supreme Zhang Jiao, ang batang ito, na may ganitong disposisyon, kung matatanggap bilang tunay na disipulo, tiyak na maipagmamalaki ng sekta. Sayang nga lang, ngayon ay para na siyang baldado. Nag-utos si Supreme Zhang Jiao kay Elder Feng Hua, ipahayag mo sa lahat ng miyembro ng sekta. Mula ngayon, si Kinnan ay ang pangunahing disipulo ng Kung Hong Sect at siya rin ang aking nakatalang disipulo. Nagpakita ng pag-aatubili si Kinnan, Senior, ang bagay na ito. Ngunit sa kabilang banda, magalang nang yumukod si Elder Feng Hua, masusunod po. Ibinigay ni Supreme Zhang Jiao ang isang jade slip kay Kinnan at sinabi, Kinnan, nag-iwan ako ng 3 hibla ng aking kalooban sa jade slip na ito. Maaari nitong alisin ang panganib para sa iyo ng 3 beses. Sa ganitong sitwasyon, ito na lamang ang magagawa ko para sa iyo. Magalang na yumukod si Kinnan, sobra-sobra na po yan. Umalis na si Supreme Zhang Jiao, iniisip, susunod, kailangan kong makipagkita kay Shifu. Pagkatapos, kailangan ko ring sabihin ito kay Empress Fiu, at imbestigahan ang tunay na pagkatao ng taong nakaabong balabal na yon. Sa sandaling ito, nagpakita ng pag-aatubili ang Floating Life Immortal King, Kinnan, ikaw li. Sumigaw si Elder Wukon, Kinnan. Hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin sila papakawalan? Sumagot si Kinnan, ang bagay na ipinangako ko sa inyo ay natural kong gagawin.
Sa kanyang isip, ang natitira kong lakas ay hindi na magtatagal, ngunit sapat pa ito para ipatawag ang ownerless heaven ceiling diagram at pakawalan sila. Pagkatapos, itinaas ni Kinnan ang ownerless heaven ceiling diagram sa langit at sinabing buksan. Pagkatapos ang grupo ni Tu Shenliang, Gu Zhenyi, at Yama ay napakawalan. Sumigaw si Elder Wukong, mabuti. Sa wakas, napakawalan na rin sila. Pagkatapos may isa pang sumigaw, Kinnan. Ang pagpapakawala sa kanila ngayon ay hindi sapat. Sinupil mo ang mga tunay na disipulo namin, kaya hindi sila nakasali sa labanan para sa number 1 immortal. Ang utang na ito ay dapat nating pag-usapan ng maayos. Sa kabilang banda, sina Long Xuanling at ang Southern World Immortal King ay tuwang-tuwa, iniisip, Kinnan, tingnan natin kung paano ka mamamatay ngayon. Sa sandaling ito, iwinasiwas ni Elder Feng Hua ang kanyang kamay para pigilan sila, kung gusto ninyong maningil, ako na ang haharap sa inyo para kay Kinnan. Nang marinig iyon, umatras ang nagsalita kanina at sinabing, kung gayon kalimutan na natin ito dito. Biglang may sumigaw, hindi maaari. Si Kinnan ay lihim na pinag-aralan ang Dao-seeking method ng Extreme Living Gate. Ang bagay na ito ay hindi maaaring basta na lang kalimutan. Sinabi rin ni Yama, tama. Lihim din niyang pinag-aralan ang Kung Stai Hoong scripture ng Kung Stai Hoong sect. Nagtanong si Elder Feng Hua, Kinnan, totoo ba ito? Sumagot si Kinnan, mga senior, mula nang umakyat ako sa 9 Heavens Immortal Realm hanggang ngayon, hindi pa ako nakakarating sa Extreme Living Gate at sa Kung Stai Hoong sect. Nagpatuloy si Kinnan, gumamit lang ako ng kaunting illusion technique at naniwala na kayo. Kung hindi kayo naniniwala, malaya kayong mag-imbestiga. Mayabang na sinabi ni Tu Shenliang, Kinnan, huwag ka nang magyabang dyan. Ang bulok mong illusion technique ay matagal ko nang nahalata. Ngayon, nangangahas ka bang lumaban sa akin? Noong nakaraan, nagpabaya lang ako kaya natalo mo ako. Sa pagkakataong ito, tiyak na bubugbugin kita hanggang sa maghanap ka ng ngipin sa lupa. Masayang umiti si Kinnan, Dawes Tu Shenliang, sa kalagayan ko ngayon, tiyak na hindi kita matatalo. Ngunit kahit manalo ka, hindi ito magiging marangal na pagkapanalo. Naisip ni Kinnan, swerte at tinulungan ako ng mayabang na hangal na ito. Sa pagkakataong ito, malamang ay hindi na nila pagdududahan ang aking pagtanggi. Sinabi ni Embahador Feng Hua sa lahat, kung ang unang tunay na disipulo na si Zinang sekta ng Illusory Immortal daw na ang nagsabi niyan, malamang ay may ganoong pangyayari. Si Tu Shenliang sa sandaling ito ay mayabang na nagsabi, Kinnan, ganyan ka ba katakot? Kung talagang takot na takot ka, pwede rin kitang pagbigyan ng isang galaw. Ngunit isang kataas-taasang elder ng sekta ng Illusory Immortal daw ang tumakbo at tinakpan ang bibig ng taong ito. Sinabi niya sa lahat, paumanhin, ang disipulo ng aming sekta ay nagdulot ng kahihiyan. Inanunsyo ni Embahador Feng Hua, mga ginoo, ang labanan para sa unang immortal sa pagkakataong ito ay nagtatapos dito. Ipinapahayag ko, si Kinnan ang nagwagi. Mga ginoo, wala naman sigurong tutol, hindi ba? Nang marinig ito, ang lahat ay tumahimik na parang mga ipa na ibinuhos. Ang lalaking iyon ay may napakalakas na taga-suporta, sino ang mga ngahas na magbigay ng anumang opinyon? Si Kinnan ay tahimik na nakatayo, pinagmamasdan ang grupo ng mga henyo na paalis. Si Long Xuanling ay bumalik at sinabi kay Kinnan, kapatid na Daoist Kinnan, sa tingin ko ay hindi magtatagal at magkikita tayong muli. Nang marinig ito, naisip ni Kinnan, mukhang kahit na ganito kalala ang aking mga pinsala, si Long Xuanling at ang. Sinabi ni Embahador Feng Hua kay Kinnan, munting kaibigang Kinnan, sunod, manatili ka muna sa sekta ng Sky Desolate Ancient para magpagaling ng iyong mga sugat. Tumanggi si Kinnan, nakakatanda, hindi na po kailangan. Nangako na ako sa 3 Immortal Kings, ngayon ay kailangan kong gawin ang isang bagay. Ngunit katatapos niya lang magsalita, naramdaman niyang nagkagulo ang ki at dugo sa kanyang katawan, pagkatapos ay agad siyang umubo ng malakas. Ubo! 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 Tiningnan ni Embahador Feng Hua si Kinnan na may pag-aalala, ganyan ka na ni. Si Kinnan ay matigas pa ring tumatanggi, buo na ang aking pasya. Walang magawa, sinabi ni Embahador Feng Hua sa kanya, sige na nga, hindi na kita pipilitin pa. Kung may kailangan ka, munting bata, hanapin mo lang ako gamit ang token ni Qiu Hong. Dito, nag-alok si Qiu Hong, Kuya Kinnan, sasama ako sayo. Sa mga panahong tulad nito, kailangan kong nasa tabi mo. Kung hindi, hindi ako mapapakali. Nag-alinlangan si Kinnan, ito eh. Pagkatapos, lumingon si Kinnan at nagtanong, Fleeting Life Immortal King, nakakatanda ni. Pinutol siya ng Fleeting Life Immortal King, pwede. Kung gayon, isama mo na rin siya. Sa sandaling ito, lumingon si Wan Xiao at sinabi kay Kinnan, Kinnan, ang pustahan natin. Masayang iwinagayway ni Kinnan ang kanyang kamay at sinabi, tapusin na natin dito. Masayang niyakap ni Wan Xiao ang kanyang dibdib at nakahinga ng maluwag. Napakagaling. Sa pagkakataong ito, hindi na ako papatayin ni Ama. Lumingon si Kinnan at nagtanong sa 3 Immortal Kings, 3 nakakatanda, aalis na ba tayo ngayon? Ngunit pinigilan siya ni Xu Xianzi, kapatid na Daoist Kinnan, sandali lang po. Tumingin si Kinnan kay Xu Xianzi at nagtanong, kapatid na Daoist Xianzi, ano po yon? Si Xu Xianzi ay nagpakita ng tiwala at sinabi kay Kinnan, naniniwala akong tiyak na makakabalik ka sa iyong kasukdulan. Nang marinig ito ni Kinnan, bahagyang namula ang kanyang mukha at sinabi, ikaw, Li. Dito, sinabi rin ni Wu Huisheng, tama. Kinnan, meron pa tayong napagkasunduang laban. Huwag mong kalimutan. Sumingit din si Meng Jiugong, Kinnan, niloko mo ako ng husto noon. Sa susunod na magkita tayo, kailangan kong makipagpustahan ulit sa iyo ng isang laban. Nang marinig ito ni Kinnan, magalang siyang yumukod sa 2 kabataang ito. Tiyak na hindi ko bibigin ang inyong inaasahan. Hanggang sa muli nating pagkikita.
Lipat ng eksena, sinaunang lungsod ng Yunluo, sa silid ng alak ng isang bahay alak. Sina Long Xuanling at ang Southworld Immortal King ay nakaupong nag-inuman. Binuksan ni Long Xuanling ang usapan, nakakatandang Southworld, naisip mo na ba kung paano natin haharapin si Kinnan? Ang Southworld Immortal King, habang umiinom ng alak, ay sumagot, kailangan pa ba nating espesyal na harapin siya? Ang mga tao mula sa iba't ibang mga kataas-taasang Dao lineages, ay malamang isinama na siya sa kanilang listahan ng mga dapat patayin. Nagpaalala si Long Xuanling, nakakatandang Southworld, ang mga kataas-taasang Dao lineages, ay kalat-kalat sa iba't ibang maliliit na, Xianyu, Immortal Realms domains. Kung gugustuhin ni Kinnan na makaharap ang mga tao nila, medyo mahihirapan siya. Isa pa, sa tingin ko ay hindi sila mag-aabala ng husto para sa isang taong inutil na tulad ni Kinnan. Kung talagang gusto nating patayin si Kinnan, sa huli ay sa atin pa rin ito asa. Sa maikling panahon, tiyak na hindi tayo makakakilos laban kay Kinnan, kung hindi, mawawala ng dangal ang sekta ng Sky Desolate Ancient. Pagkatapos, mayabang na sinabi ng taong ito, ngunit pagkatapos ng ilang panahon, kahit mamatay si Kinnan, hindi na magsasalita ang sekta ng Sky Desolate Ancient. Maaari kong impluwensyahan ang Heavenly Void Ancestral Sect at ang Three Pure Ones Ancient Sect na kumilos laban kay Kinnan. Nakakatandang Southworld, maaari kang makipag-alyansa sa iba't ibang mga dakilang hegemons. Sa ganoong paraan, tiyak na mamamatay si Kinnan. Nagtanong pabalik ang Southworld Immortal King, ano ang kasiguruhan mo nakikilos ang Three Pure Ones Ancient Sect? Sumagot si Long Xuanling, si Kinnan, pagkaakyat pa lang niya sa pagka-immortal, ay nakapasok na agad sa dakilang kaharian ng Dao. Tiyak na mayroon siyang kayamanan o sikreto sa kanyang katawan. Ang iba't ibang malalaking sekta ay tiyak na magiging interesado rito. Lipat ng eksena, sekta ng Sky Desolate Ancient, daigdig na walang pangalan. Si Supremong Chang Xiao kasama ang matandang lalaki sa kanyang tabi, ang kanyang guro. Guro, may isang bagay akong hindi maintindihan. Bakit sinira lang ng taong nakaabong balabal ang Dao Foundation ni Kinnan at hindi siya pinatay? Sumagot ang kanyang guro, maaaring gusto niya lang talagang sirain ang Dao Foundation ni Kinnan. Ang paglitaw natin ay marahil kasama na rin sa kanyang inaasahan. Sa sandaling ito, pumasok si Empress Fei Yu at nagtanong, nakatapak ka na ng isang paa sa kahariang iyon, hindi mo pa rin ba mapipigilan ang taong nakaabong balabal na iyon? Nagulat ang matandang lalaki at nagtanong, bakit ka na parito? Hindi ba't may ilang 9 Heaven Supremes na kumukubkob at gustong pumatay sa iyo ngayon? Ikaw ang mahalagang susi para umakyat sa pagkasupreme. Agad mong bawiin ang iyong kalooban at buong lakas na harapin ang kalaban. Walang bahalang sinabi ni Empress Fei Yu, 4 na 9 Heaven Supremes lang naman, hindi kailangang matakot. Sa halip kayo, hindi ba kayo nahiya? Sumagot si Supremong Chang Xiao, Fei Yu, may hindi ka alam. Ang taong ito ay nagtataglay ng apoy ng Dao na nagpapabagong anyo ng immortal. Malaki ang posibilidad na siya ang tagapagmana ng ikasyam sa mga immortal. Sumagot si Empress Fei Yu, hindi siya tagapagmana. Siya mismo ang ikasyam sa mga immortal. Nang marinig ito, nagulat si Supremong Chang Xiao at nagtanong, ano? Isang kagalang-galang na ikasyam sa mga immortal, bakit siya espesyal na pupunta para patayin si Kinnan? Sumagot si Empress Fei Yu, hindi ko rin alam. Sa kanyang isip, si Kinnan ang tagapagmana ng ikalima sa mga immortal. Ayon sa lohika, ang ikasyam sa mga immortal ay hinding-hindi kikilos laban sa kanya. Isa pa, ang ikalima sa mga immortal, hindi kaya wala siyang iniwang anumang paraan para malutas ni Kinnan ang panganib. Nag-isip sandali si Empress Fei Yu at sinabi, ang pagpunta ko rito sa pagkakataong ito ay para sabihin sa inyo, sa hinaharap, kahit wala ako sa Upper Firmament Small Immortal Realm, anumang bagay tungkol kay Kinnan, mas mabuti kung ibibigay niyo ang inyong buong suporta. Pagkasabi nito, agad siyang naglaho. Muling nagtanong si Supremong Chang Xiao, Guro, ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Fei Yu? Ngayon, nawala na ang Dao Foundation ni Kinnan. Sa hinaharap, pinakamataas na ay magiging isa lamang siyang hegemonic overlord. Ganoon ba talaga kalaki ang pagpapahalaga niya? Sumagot ang matandang lalaki, kung ang batang iyon ay kayang magpahirap sa ikasyam sa mga immortal para tugisin siya, nagpapatunay itong ang kanyang katauhan ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Sa hinaharap, baka nga talagang makabalik siya sa dakilang kaharian ng Dao, muling ipakita ang kanyang kadakilaan. Isa pa, sapat na ang pagpapahalaga ni Fei Yu sa batang ito. Tumango si Supremong Chang Xiao bilang pagsang-ayon. Tunay ng ganoon. Sa dagat ng kamalayan ni Kinnan, iniisip niya kung paano bubuhayin sina Prinsesa Miao Miao at Jiang Bilan. Nakatago ba sila sa loob ng kristal na lila na ito? Noong una, sinabi ng balumbon na balat ng hayop na pagkatapos ko lang umakyat sa pagka-immortal sa kalamang magigising ang tunay na kapangyarihang naukol sa akin sa loob ng aking katawan. Biglang may isang boses na nagpadala ng mensahe, Kinnan, ang paraan para buhayin sina Prinsesa Miao Miao at Jiang Bilan ay wala sa loob ng kristal. Kung gusto mong malaman, pumunta ka sa pinakaloob ng kuweba ng Supreme. Hihintayin kita roon. Nagulat si Kinnan at naisip, ang boses na ito ay ang balumbon na balat ng hayop. Sa tabi ni Kinnan ay may isang siga ng apoy, hindi rin maintindihan kung bakit nagsisiga ng apoy ang mga cultivator. Pinalo ni Kinnan ang kanyang noo. Masyado siyang nalibang sa pag-isip pagkatapos ay umupo at nag-isip pa. Mukhang kapag nakarating na ako sa pinakaloob ng kuweba ng Supreme, lahat ay magiging malinaw na. Nang makitang nakaupo na si Kinnan, nagtanong si Qiu Hong, Kuya Kinnan, hindi ka ba makatulog? Alam kong pagkatapos mong maranasan ang pangyayaring ito, tiyak na hindi madali para sa'yo. Ngunit hindi isasara ng langit ang lahat ng daan. Tiyak na darating ang araw na makakabalik ka sa iyong kasukdulan. Masayang sinabi ni Kinnan, huwag kang mag-alala, hindi ako susuko. Sa kanyang puso, naisip niya, nasira lang naman ang Dao Foundation ko.
Noong una, isa lang akong hamak na may huwang rank, unang baitang na martial spirit, hindi ba't nakarating pa rin ako sa kung nasaan ako ngayon?